Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin pong malagawain. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya inaanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin nagilang Diyos. Nadadalhin po nating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bao Po Monsano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. And praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mga banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, na pinagbubuklan ng mga biyaya sa punandala ng taong nilang isan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, Wildy Armeda, and Papa o God. Minsan pa kami nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawa, pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutuwin o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagsasama mo, buong pagpapakumaba. Himinin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa malakalooban, patawaran mo ba sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kagtasan, na tunasagan ng akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagan ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan at spiritual pala, at simpleng kabaraan na maintindihan at umiibig ng mga baguhan, mga bisitang madatihan, bagay sa aming blood webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hindas at doesn't believe, cast out from them and bind the power of darkness. And on all Lords we pray, amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo at nagkit sa lahat. Ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakli, pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And we give the all honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Armeda, the end-time problem of God. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Armeda. Greetings and respect to all the beloved children ng whole family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ng ating iniibig na makapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig na mga bisita dito ngayon, bagay sa ating blood webcast viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the Real Family of God. Amen. Abasa, praise the Lord! Mga iniibig, kung ating pong pagmamasdan at obserbahan ang mga nangyayari po sa ating mundo ngayon, mga tao'y walang kapayapaan, walang kagalakan, punong-puno ng mga problema, suliranin, ang marami ay desperado at wala na pa talagang pag-asa, minibig ko. At yan din po ang ating kalalagayan dati, nung wala pa po tayo sa banal gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo po'y, nung tayo magtiwala, at sumampalataya at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat po tayong inay pinagpala. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan mo natin dakilan sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga po, sabi po dito sa from the Epistle of Paul to the Romans chapter 15, verse 13, Roma 15:13. Kaya lang po. The book of Romans chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you. Mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid and God bless His Word. So napakaliwanag mga iniibig ko. Pag nasa atin po ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay, makakatiyak po tayo ng kagalakan, kapayapaan at yung pag-asa na ito'y inaasam ng maraming tao sa mundong ito. Na dito po'y sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ibinubuhos ng ating mahal na Panginoon, yung masaganang presensya ng Diyos, yung masaganang pag-asa nang tayo po'y magsisampalataya
sa Kanya. Nung tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pong iisipin, mga inibig ko, ano po ba ang mga dati nating mga kalalagay ng ating buhay? Ang ilan po sa ating dati ay batbat ng maraming karamdaman. Andiyan po ang ilan ay may mga taning ng mga buhay, mga inibig ko. Mga wasak na tahanan. Ang mga iba ay magpapatiwakala sa mga matitinding mga problema, mga inibig ko. Andun ang grabing kahirapan, mga inibig. Wala po talagang pag-asa. Subalit, isang araw ng ating pumapakinggan ang pangangaral ng tao ng Diyos na itinalaga sa atin ng ating pinakamahal ng preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko. Lahat po tayo ay nagkaroon ng siglang ating buhay. Nagkaroon po tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pangangaral ng tao ng Diyos, mga inibig ko, propeta ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng TV program, Radio Crusade, mga inibig ko, Outdoor Crusade, maging sa ating mga banal gawain na sinasagawa, mga inibig ko, lahat po ay tayo pinagpala. At magsabing, praise the Lord. Kung isipin natin dati-rati, tayo po'y umaasa. Umaasa tayo sa mga tao, sa mga doktor. Sapagkat pag may karamdaman ka, wala naman talaga tayong asahan noon, kundi yung mga doktor. At lagi din tayo umasa sa ating kapwa-tao, minibig ko. Subalit, ito'y babala sa bawat sa atin, minibig ko, sapagkat Biblia mismo nagsasabi, na sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 5, Thus say the Lord, cursed be the man that trusted in man, and make it blessed his arm, and whose heart departed from the Lord. Ganito sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso himihiwalay sa Panginoon. Susumpain pala ng ating dakilang sa buhay pag tayo po'y aasa sa mga tao, mga inibig ko. Lalo na pag ikaw may karamdaman, ang inaasahan mo, yung magaling mong doktor na espesyalista na inaasahan mo na magpapagaling sa iyo. Minsan nga, tataningan ka pa na ang buhay mo 2 buwan na lang, 1 buwan na lang, mayroon pa nga 1 oras na lang, mga inibig ko. Subalit, mga inibig ko, pag ikaw po ay nagtiwala at umasa sa ating mahal na Panginoon, santyak na bagay, makakamtan po natin ang lahat ng mga blessing, proteksyon na nagmumula sa ating dagalan sa buhay. Everybody say, praise the Lord! Napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na po ito kanina, magmula sa simula hanggang sa matapos, mga inibig ko. Yung kanyang sinasakyan na barko na kung saan ay nagkaroon, akala niya fire drill lang, sapagkat nagpa-fire drill lagi every week, mga inibig ko. Subalit, nang siya po'y lumabas ay grabing usok, halos hindi niya makita yung kanyang dadaanan. At nung napunta pa sa doon sa ibaba, mainibig ko, andun na yung bumubulusok ng mga tubig, mainibig ko. At nang ito'y makita ng kanyang kasamahan, ang sabi, lulubog tayo. Ibig sabihin, mamamatay sila doon sa kalagitnaan ng karagatan, mainibig ko. Subalit ating mahal kapatid, nagtiwala, sumampalataya, at umasa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa punong dalangin natin, minamat ginagawa ng pastor, mainibig ko. Napakinggan natin, nakita natin, nakarating sa ating bansa, na sila po iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Hindi lamang sa pagliligtas, maging sa mga karamdaman. Yung karamdaman ng 2 anak niya, mga inibig ko ay talaga naman pong, sabi niya kanina, ayaw nang tabihan ng kanyang asawa sapagkat butot balat na. At talagang halos hindi na nga humihinga, halos patay na mga inibig ko. Subalit siya po ay nagtiwala, sumampalataya sa Diyos. Nanalangin, nagpuri at umasa sa ating dakil sa buhay, mga inibig ko. At sa kanyang pag-pray, minibig ko, muna itong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya kung tayo sa sampalataya, magtitiwala at aasa lamang sa isang Diyos sa buhay, Diyos na hindi mo nakikita, pero sinampalatayanan mo, minibig ko, andyan ang pagkapala, minibig. Kapatid natin, grabing hirap kanina. Yung sabi yung grabing paghihirap nila. At talagang pilit na makakadalo kahit na maglakad, minibig ko. At nakita ng Diyos ang kanilang pagtitiis, ang kanilang pananampalataya, at sila'y umasa, maibig sa tulad araw na propeta ng Diyos na tayo magtitiwala lamang sa ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin. Dati yung kanilang bahay na pag umulan, mayroon din tulo sa loob. O ngayon, ang napakinggan natin, 4 na palapag. At pagsabi, praise the Lord. At 5 pirasong mga bagong sasakyan. Ganyan, magpala atin na kanil sa buhay, mga ibig ko. Kaya umasa lamang tayo sa ating pinakamalapos sapagkat dati, mga iniibig ko, bagamat tayo po ay merong nakikitang Diyos, subalit hindi naman po talaga totoong Diyos na ating sinasampalatayanan, mga ibig ko. Kaya nga kahabag-habag, mga inibig ko, ang mga tao na hiwalay
sa gawain ng ating dakilang sa buhay. Nang sabi ng banal na kasulatan, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Na kayo ng panahon ang ngayon ay manghiwalay kay Kristo na madikabil sa bansa ng Israel at mga ibang lupa tungkol sa mga tiban na pangako na walang pag-asa at walang Diyos na totoo. Bagamat meron tayong Diyos na totoo na dala dito ng Roma at Espanya, maling turo, aral na pina-impress sa atin, may inibig ko, nakikita natin ang Diyos. Pero walang katugunan sa ating mga panalangin. Nanatili pa rin tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga kahinaan, sa mga bisyo, mga inibig ko. Sapagkat hindi tayo kasi kabilang sa tipan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, tayo pinagpala sapagkat napapakinggan natin ang pagtuturo, pangangaral ng propeta ng Diyos. Na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, hindi sa nakikita. Katulad ng hangin ng electric pan na ito, hindi mo nakikita pero naramdaman mo siya. Pero pag dumalangin ka, mga inibig ko, nandun lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Ngayon ang tanong, mga inibig ko, ito yung maraming nagtatanong nito. Ang tao po bang masama ay meron po bang pag-asa? Ang sabi ng Biblia, kindly po dito po sa Proverbs, chapter 11, verse 7, kindly lang po. The book of Proverbs, chapter 11, verse 7. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust man perisheth. God bless you po. Mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 7. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tanong kanina ng marami nating kababayan, pag ang tao po bang masama, ay meron po bang pag-asa? Nabasa natin, mga inibig ko na sinasabi ng banal na kasulatan, pag ang maraming masamang tao ay mamamatay, at namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay mawawala. Habang merong buhay, may hininga ang tao, may inibig ko. Pag ang tao po, yung mga taong masasama, kahit siya ng pinakamasamang tao, may inibig ko, pag siya'y lumapit at magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa ating dakilang sa buhay, may inibig ko, siya po ay patatawarin ng Diyos. At yung kanyang pagpunta sa pagkapahamak, mawala-wala na po yan, magkakaroon siya ng pag-asa sa pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan sinasabi ng mga tao, bakit ba hindi pa yung masamang yun ang namatay? Itong napakabait, itong pang namatay, yun ang usually na napapakinggan natin, may inibig ko. Kaya nga yung mga taong masama, binibigyan pa kasi sila ng panahon ng Diyos na sila po'y magpakumbaba, lalapit sa ating dakilang sa buhay. Sabagat Biblia mismo nagsasabi, walang kasiyahan ang Diyos sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magbalik loob at magsisi at magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga taong kami na natin pinakamasama pa, may inibig ko, ay talagang meron pang pag-asa pag sila po'y lalapit lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa natin patutuo, bagong press na patutuo lang itong mga inibig ko, isa nating kababayan na dumadalo sa ating banal gawain sa Parañaque City Jail, na siya po yung ating, siya po yung nilagay na coordinator ng ating BGMP officer doon, mga inibig ko. For the past 2.5 years na nandun ang kanyang mainit na paglilingkod sa kahabagan ng mga Panginoon. Isipin niyo mo, mga inibig ko, ang kanyang kaso po ay rape. Pag rape talagang sigurado, reclusion perpetua ka, life sentence ka sigurado, may inibig ko. O kung meron pang yung sa death row, may inibig ko, sigurado doon sa mapupunta. Yung ating mga kapatid, sabi niya, nag-testify siya kahapon, nung Monday, sa Parañaque City Jail. Dala-dala na po niya yung release paper niya. Alat magsabi, praise the Lord. Isipin niyo po, may inibig ko, sabi niya, kasuhan ka na lahat ng mga kaso. Okay lang, wag lang ang rape. Sa rape ka, lahat na ng mga salita matatanggap mo. Masasamang salita, panlalait sa buong pagkatao mo. Sabi niya, ang katotohanan, kapatid, sabi niya, yung kinaso sa akin ay hindi ko naman talagang ginawa.
Kahit na yung act of lasciviousness, wala yun, sabi niya. Talagang ginawan lang siya ng kasamaan ng kanyang mga unsaved loved ones. So sa madaling salita, mga inibig ko ay nung nasib siya rito, yung kanyang put at galit, pinalitan ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pinatawad niya lahat yung mga kamag-anakan niya at siya po ay sinira niya pa ng Word of God. Ipinakita niya yung dakilang pag-ibig na nagmula sa ating mahal na Panginoon. So sa madaling salita, sa mga ilang hearing, mga inibig ko, ini-reveal ng mahal na Panginoon, binigyan ng takot yung mga nagkaso sa Kanya. Sila ang umatras. At kahapon, nung Lunes, mga inibig ko, sabi niya, Brad, inaantay ko na lang yung final doon sa City Hall, kinuha ng kuya ko, sabi niya, ito na yung release paper ko, lalaya na ako itong araw na ito, sabi niya. Ako'y nagpapasalamat sapagkat meron tayong totoong pastor, sabi niya, na nanalangin sa atin araw at gabi sa kanyang panalangin. Imposible na ako'y makakalaya, sabi niya. Subalit, nung ako'y magtiwala at umasa sa Diyos ng Jesus, meron ako sa International Ministry, ito ngayon, sabi niya, lalaya na ako. Everybody sabi sa Lord. Maaaring ngayon nakadalo siguro sa sukat ngayon sapagkat pangako niya bago pumunta ng Rojas City sa Capiz ay sa puway magpapatotoo mga inibig ko. Kaya nga, pag tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoon at aasa lamang sa Kanya, lahat ng mga bagay na imposible, maging posible mga inibig ko. Everybody sabi sa Lord. Kaya nga, minibig ko, anong hinihingi ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin? Upang yung pag-asa na ating nakamtan ay mananatili sa atin hanggang sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. Ano po sabi dito sa 1 Timothy 5:6 and Romans chapter 12, verses 12 and 11. Kaili lang po, magkasunod na pong basahin. First book of Timothy chapter 5, verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. The book of Romans chapter 12, verse 12. Rejoicing in hope. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 6. Darapat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 12, balik sa 11. Mga galak sa pag-asa, pagmatiisin sa kapighatian, magtiyagain sa pananalangin. Sa 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. Purihin po ang ating dakilan sa buhay. Basta praise the Lord! So ito po ang ipinagagawa ng ating mabedad sa buhay na dapat natin gawin upang yung pag-asa, mga inibig ko, yung ating pagkitiwala sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko mananatili sa ating hanggang sa Kanyang nalapit na pagbabalik. Ibig sabihin, mga inibig ko, huwag na po tayong makipamatok sa gawa ng sanlibutan ito. Sabi niyo, dapat ang nagpapakabuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Kaya pag gumagawa ang isang tao, lalo na ang isang Kristiyano, mga inibig ko, ikaw ay binago na ng ating mahal na Panginoon at gumagawa ka ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng mga Panginoon. Ikaw daw, ang sabi ng banal na kasulatan, may ibig ko, ikaw ay patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan lumakad po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Isagawan natin ang kabaltian, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat tayo nandito pa sa sanlibutan ito, tayo po yung gawa ng sanlibutan, iwiwas na po tayo dyan. Ang lahat magsabing praise the Lord. We must live a blameless living, may inibig ko. Sapagkat ang aakit po sa langit, minibig ko, yung walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay namumuhay pa ng makasanlibutan, sabi ng Biblia, bagamat tayo buhay ay patay sa harapan ng ating dakilang sa buhay. Ano pa pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin gawin, mga inibig ko? Na tayo po, mga inibig ko, huwag daw po tayong maging tamad. Huwag mga tamad sa pagsumikap. Maningas po tayo lagi sa Espiritu. Mapaglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po'y matapat at nagpapatuloy at nananatilit, naglilingkod at isinasagawa natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at lagi lamang tayong asa lagi sa Kanya, may inibig ko, mararanasan natin
yung lahat ng proteksyon. Lalo pa tayo po ngayon ay nandito na po sa panahong mapanganib, mga ibig ko. Kaya naman po mga pagsubok, kapighatian, kahirapan, kamatayan man natin kakaharapin, hindi ito makapaghiwalay sa ating paglilingkod sa Diyos, kundi bagkos tayo po ay patuloy na aas at mananatili, magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody praise the Lord. Ulitin po, huwag na huwag daw po tayong maging tamad sa pagsumikap. Ibig sabihin, lahat ng ating tungkulin, huwag na neglect po yan. Huwag natin katatamaran yung ating mga tungkulin, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, lalo na sa pagdalo, mga inibig ko, sa ating pong pagpupuri, sa pagbibigay, mga inibig ko, sa pagsunod sa kabanalan, mga inibig ko, isagawa natin po yan, mga inibig ko. At lagi tayong nagpupuri, lagi tayong nananalangin, laging maningas sa pananalangin, mga inibig ko, sa pag-aayuno, sapagkat pag nasa sa atin, nagpapahingali sa atin ang banal Espiritu ng Diyos, mga inibig ko, daig mo pa yung mga taong mayayaman. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kahit kung tayo patuloy na magtitiwala at aasa lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay, merong siyang pangako sa atin. Ano po ang sabi sa huling talata? Jeremiah chapter 17, 7 and 8. Maganda na po mauwit, mga nagtog. The book of the prophet Jeremiah chapter 17, verse 7. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. God bless you po. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 7 at 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Dito po sa 8. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Amen. Purihin ang ating dakilang sa buhay. Everybody, praise the Lord! So napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po'y laging magtitiwala at sasampalataya at aasa lamang sa ating nag-isang Diyos sa buhay, minibig ko. Ang Diyos, sabi ng Biblia, kailanman hindi siya magkakait na mabubuting bagay sa mga umaasa at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At upang ito'y patuloy natin makakamtan, kailangan natin ng ating pong pagpapatuloy, pananatili sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus at ibubus ng Diyos yung triple blessing na pangako ng ating mahal na Panginoong pagpapalang physical, material, lalo tingin sa spiritual pala, dumating man po sa atin ang mga grabe mga pagsubok, kahirapan, mga persecution. Ito po ay ating mapagpatagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po lagi lamang aasa at magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may ibig ko, tulad tayo ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, kahit na anong grabing tagtuyot, may ibig ko, darating, mananatili kang sariwa. Kaya kung tayo mananatili, magpapatuloy sa gawang ito, may inibig ko, hindi tayo aalis, kundi bagkus isasagawa natin ang banal na kalooban na itinuro sa atin ng ating dearly beloved friends and beloved children, may inibig ko, makakamtan natin yung ganyan dakilang pangako, may inibig ko. Lagi lamang tayong aasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag katulad dito sa banal na kasulatan, sa 2 Kings chapter 20, verses 1 up to 6, si King Ezekias, na meron siyang sakit at kamamatay, may inibig ko, hindi siya umasa sa mga doktor, kundi siya po ay tumangis at hinanap ang katwiran ng ating mahal na Panginoon at siya umiyak at dinagdag ang kanyang another 15 years sa kanyang buhay. Samantalang isang hari, sa 2 Chronicles 16, chapter 12 to 13, napakaganda pa naman ng kanyang pangalang King Asa. Pero hindi siya umasa sa Diyos, nagtiwala siya doon sa mga doktor ng mga panahon na yun. Kaya siya namatay, mga inibig ko. Kaya kung tayo man din ay magtitiwala sa sampalataya, aasa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga itinuro ng ating dearly beloved person, the Lord, may inibig ko, makakamtan natin pati yung kanyang pangako na buhay na walang anytime now. Everybody, praise the Lord! Kaya sabi ng Biblia, pupuspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Lahat po tayo tumayo, may inibig ko.
At sa lahat ng ating iniibig na mga baguhan, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan, maaari nawalan ka na ng pag-asa sa iyong mga problema, sa iyong mga karamdaman na tinanggahan na ng mga doktor at hospital. Sa oras na ito, magtiwala ka lamang, umasa ka sa ating mahal na Panginoon, mararanasan mo, makakamtan mo yung mga pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Habang tayo po'y pumarito sa ating inibig ng mapaguan, alalayan niyo po sila. At habang ating inaawit na papuring awit ito, gawin natin panalangin. Ang awit ito, tayo pula tayo tumayo, ita sa ating mga kamay, mga inibig ko. At minsan parating bulay-bulay, gawin natin panalangin ng awit ito. Hallelujah.